Sa bayan ng San Felipe, isang lugar na tila kinuha mula sa pahina ng lumang panalangin, kilala si Pastor Elas Mendoza hindi lang sa kanyang matatag na tinig tuwing linggo kundi sa paraan ng kanyang paglakad, tuwid, mabagal, at palaging may dalang Biblia sa ilalim ng kanyang kaliwang braso. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Magandang umaga po, Pastor, bati ng tindera ng pandesal sa kanto. Mabuti ang Diyos, anak, sagot niya, sabay tango at banayad ng ngiti. Iyon ang laging tugon ni Elas. Walang palya. Parang orasyon na kabisado ng lahat sa plaza. Ang araw ay nagsisimula sa pag-ikot ng tricycle sa daan, huni ng manok mula sa kalapit na bakuran, at ang maagang pagbati ng mga matatandang nakaupo sa bangkong kahoy sa gilid ng simbahan. Sa kabilang dulo ng plaza, naroon ang matandang simbahan Katoliko. Ang kampana nito ay parang paalala sa mga lumang paniniwala na ayaw pa ring bumitaw. Sa kabilang gilid naman, isang maliit ngunit buhay na simbahan ng Iliwanag ng Mundo Evangelical Church, kung saan si Pastor Elas ang haligi. Magsimula tayo sa panalangin, anya habang nakaluhod sa harap ng simpleng altar na may krus at walang anumang imahe. Panginoon, alisin mo ang anumang tradisyon na hindi galing sa iyo. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita lamang, sabay-sabay na bulong ng ilang miyembro ng kongregasyon. Ngunit kahit gaano kaingay ang pagsigaw niya sa pulpito, may katahimikang palaging nakadikit sa bahay nila, lalo na sa pagitan nila ng kanyang asawang si Elena. Tahimik si Elena. Mapagmasid. Hindi siya gaya ng ibang mga kababaihan sa simbahan na laging nasa unahan, may hawak na mikropono o sumisigaw ng ki-amen. Siya'y naroroon lamang, nagsisindi ng kandila tuwing gabi, nagdarasal sa kusina, tahimik na nakatanaw sa bintana. Minsan, habang nag-aayos ng mesa, tinanong siya ni Elas. Elena, bakit kailangan pa ng kandila kung may ilaw naman tayong dekuryente? Hindi siya tumingin. Hindi para sa ilaw, kundi para sa alaala. Alaala ng alin? Nang panalangin, maikling tugon niya. Hindi na sumagot si Elas. Minsan, ang pananahimik ng isang tao ay mas malakas pa sa sigaw ng buong sermon. At si David, 8 taong gulang, malikot, at parang hindi naubusan ng tanong. Daddy, tanong niya isang gabi habang naglalagay si Elena ng tsaa sa mesa, bakit po may mga nagrorosaryo? Hindi agad sumagot si Elas. Tumingin siya sa krus na nakasabit sa pader, isang regalong binigay ng kanyang biyenan noong Pasko. Pilit niyang iniwas ang tingin. Ang mahalaga, anak, mahal ka ni Jesus, sabi niya sa huli, sabay halik sa noo ng bata. Pero si Mama Mary po, giit ni David. Hindi natin kailangan ng kahit sino para lumapit kay Jesus. Si Jesus lang sapat na. Tumango si David pero halatang hindi kumbinsido. Kinagabihan, habang nakahiga si Elas, pinilit niyang bumuo ng panibagong sermon para sa darating na linggo. Ang tema: idolatria at ang delikado ng tradisyon. Sa isipan niya, naaalala niya ang mga matandang babaeng nakaupo sa ilalim ng puno sa plaza, may hawak na rosaryo, tila ba may sariling mundo. Isa sa kanila si Donna Concepcin, payat, laging nakablusang puti, at tahimik na nagdarasal. Sayang, bulong niya sa sarili. Kung alam lang nila ang katotohanan. Ngunit may ibang bumubulong sa kanya. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Isang lamig sa hangin kahit maalinsangan ang gabi. Lumapit si Elena, inilapag ang tasa ng tsaa. Ano nang iniisip mo? Tanong niya. Wala. Sermon lang, sagot ni Elas, pero hindi niya masabi kung totoo ba yon. Sa isip niya, bumabalik-balik ang tanong ni David. At habang patuloy siyang nagpapanggap na buo ang kanyang paniniwala, may maliit na puwang sa loob ng kanyang puso na unti-unting bumubuka. Kinabukasan, habang naglalakad siya papunta sa simbahan, nadaanan niya ang plaza. Naroon muli si Donna Concepcin, nakaupo sa ilalim ng akasya, tahimik na nagrorosaryo. Napahinto si Elas. Magandang umaga, Pastor, bati ni Donna, hindi tumitingin, hindi rin tumigil sa dasal. Magandang umaga rin po, mahina niyang sagot, bago mabilis na naglakad palayo. Hindi niya alam kung bakit tila lumamig ang hangin sa kanyang batok. O bakit biglang bumigat ang kanyang mga paa. Sa simbahan, sinimulan niya ang sermon. Mga kapatid, sigaw niya sa mikropono, ang tradisyon ay kadiliman kung wala ang salita ng Diyos. Ang pagsamba sa mga imahe at panalangin sa mga nilikha ay isang uri ng espiritual na pagkabulag. Amen, sigaw ni Don Roberto, tumayo at pumalakpak. Ngunit habang nagsasalita siya,
Isang imahe ang ayaw siyang lubayan sa isip, si Donna Concepcion, tahimik na nagrorosaryo, may kapayapaang hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng serbisyo, habang naglalakad pa uwi, sinalubong siya ni David. Daddy, bakit po si Lola Concepcion hindi nagagalit kahit sinabihan mo siya sa plaza? Napahinto siya. Elena, sigaw niya, tawagin mo na si David. Malapit na ang hapunan. Ngunit kahit sa hapagkainan, kahit sa gitna ng tahimik na dasal bago kumain, kahit sa pagligpit ng mesa ni Elena, may tanong na hindi siya matakbuhan. Bakit tila may kapayapaan silang hindi ko nararanasan? At sa gabing iyon, habang pinapatay niya ang ilaw sa sala, may narinig siyang hikbi mula sa kwarto ni David. Nilapitan niya ito at nakita ang anak na umiiyak. Anak, bakit? Daddy, si Mama Mary po, hindi ba niya tayo mahal? Walang salitang lumabas sa bibig ni Elas. Ang mga kamay niya, sanay humawak ng Biblia, ay nanginginig habang pinupunasan ang luha ng anak. Maagang gumising si Elas kinabukasan. Habang bumubuhos ang mainit na tubig sa tasa ng kape, tanaw niya sa bintana ang mga batang naglalakad papuntang eskwela. Nasa gilid sila ng plaza, dumaraan sa harap ng simbahan Katoliko. Ang ilan sa kanila, bago pumasok, humihinto sandali sa tapat ng rebulto ng Birheng Maria. Mabilis na gumuguhit ang krus sa kanilang dibdib, isang galaw na pamilyar pero hindi kailanman naging bahagi ng kanyang katawan. Pinanood niya ang eksenang iyon na parang dayuhang bisita sa sariling bayan. Pagkatapos ng agahan, nag-ayos silang tatlo upang dumalo sa lingguhang serbisyo ng simbahan. Habang naglalakad sa may plaza, nadaanan nila muli si Donna Concepcion. Nakaupo sa parehong bangko, nakayuko, hawak ang kanyang rosaryo. Hindi siya tumingin kahit dumaan sila. Hindi rin kumibo si Elena. Pero si David lumingon at nagsalita. Si Lola po ulit, Daddy. Ang sipag niyang magdasal. Rosaryo na naman, bulong ni Elas, halos hindi naririnig. Ngunit narinig iyon ni Elena. Napatingin siya saglit, ngunit walang imik. Parang tanggap na niya na hindi lahat ng salita ay kailangang sagutin. Pagdating sa simbahan, bumungad ang ingay ng mga tao, palakpakan, tawanan, pag-awit. Dito masaya, malaya, walang mga dasal na inuulit. Walang mga imahen. Walang mga krusipiho. Ang altar ay isang simpleng mesa. Ang tanging simbolo ay ang krus, walang katawan, walang dugo. Malinis. Matigas. Tulad ng doktrina. Mga kapatid, si Kristo lamang ang daan, sigaw ni Ella sa mikropono. Amen, tugon ng mga tao. Ngunit sa loob niya, may kawalang sigla na dahan-dahang gumagapang. Ang apoy na dati biglang sumiklab tuwing siya'y humahawak ng mikropono, ngayon ay tila isang pailaw na nauupos bago ang hating gabi. Pagkatapos ng serbisyo, habang nagkukwentuhan ang ilan sa mga miyembro, lumapit si Don Roberto. Pastor, ani Don, sabay tapik sa balikat, ang lakas ng banat mo kanina. Lalo na yung tungkol sa idolatria. Alam mo, yung iba sa kanila, natataranta na. Tuloy lang. Ngumiti si Elas, pilit, walang puso. Nang gabi na at tahimik ang bahay, habang abala si Elena sa kusina, dumulog si David sa ama. Daddy, pwede po bang itanong ulit? Inuulit mo na naman, anak. Tungkol saan ba yan? Yung rosaryo po. Sabi ni teacher, panalangin daw yun kay Mama Mary. Pero sabi niyo po, hindi na kailangan. Umupo si Ella sa gilid ng kama ng bata. Hinawakan ang maliit na kamay nito. David, ang panalangin ay dapat dumiretso sa Diyos. Si Jesus ang ating tagapamagitan. Hindi natin kailangan ng rosaryo o sinumang iba pa. Gets mo? Pero si Lola Concepcion, nagdarasal po araw-araw. Masama po ba siya? Natigilan si Elas. Hindi masama ang tao, anak. Pero minsan, naliligaw sila. E paano po kung tama siya? Hindi sumagot si Elas. Tumayo siya, inayos ang kumot ng anak at hinaplos ang buhok nito. Matulog ka na. Ngunit habang papalabas siya ng kwarto, naramdaman niyang parabang hindi si David ang iniwan niya, kundi ang sarili niyang tanong na matagal nang kinukubli. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, si Elena ang unang nagsalita. Pinag-uusapan kayo ni David. Seryoso siya sa tanong. Alam ko, sagot ni Elas, hindi tumitingin. Hindi mo ba napapansin na parang may hinahanap siya? Na hindi natin nabibigay? Tumingin siya sa asawa. Tahimik. May lungkot sa mata. Hindi niya kayang sagutin yon. Dumaan ang mga araw na parang ulap, mabigat, mabagal.
Patuloy ang mga tanong ni David. Patuloy din ang pananahimik ni Elena. At si Elas? Lalong bumibigat ang dibdib tuwing nagdarasal siya mag-isa. Ang mga salita ay tila hindi na tumatalon palabas ng kanyang puso. Minsang gabi, hindi siya makatulog. Lumabas siya ng bahay, naglakad papunta sa plaza. Walang buwan. Tahimik ang paligid. At sa ilalim ng parehong punong akasya, naroon na naman si Donna Concepcin. Hindi siya nagulat. Tahimik itong nakaupo. Nakablusang puti, hawak ang rosaryo, marahang gumagalaw ang mga labi. Wala siyang pakialam kung may nakakakita. Parang siya lang at ang langit ang magkausap. Hindi napigilan ni Elas ang sarili. Lumapit siya ng bahagya, hindi upang magsalita, kundi para masdan. May ilang segundo siyang nandoon, nanonood sa isang dasal na hindi niya maintindihan. Sa isang kapayapaang hindi niya maramdaman. Nang bumalik siya sa bahay, naroon si Elena sa sala, naghihintay. Gabi na, ani niya. Tiningnan mo na naman si Concepcin, ano? Hindi siya sumagot. Hindi mo ba naiisip, Elas, na baka may dahilan kung bakit hindi mo siya maalis sa isipan mo? Dahil siya ang ehemplo ng maling pananampalataya, matigas niyang sagot. O baka dahil siya ang may pananalig na hindi mo matibag, mahinang sagot ni Elena. Tumalikod siya at pumasok sa kwarto. Kinabukasan, habang naglilinis si Elena sa kusina, biglang pumasok si David. May hawak na papel, drawing. Nasa gitna ang isang babae, nakasuot ng asul, may hawak na rosaryo, at isang batang lalaki sa tabi niya. Sino ito? Tanong ni Elas. Si Mama Mary po at ako. Nagdasal po kami sa panaginip ko. Napatigil si Elas. Umangat ang papel. Matagal niyang tinitigan. Panaginip lang yan, anak, bulong niya. Pero parang totoo, Daddy. Sabi niya, hindi daw ako nag-iisa. Sabi niya, mahal din niya kayo. Hindi siya nakasagot. At sa buong araw na yon, habang kinakausap niya ang mga miyembro ng simbahan, habang naghahanda siya ng outline para sa susunod na sermon, habang binubuksan niya ang Biblia at binabasa ang mga talata na dati ay nagpapainit sa kanyang puso, wala siyang ibang makita kundi ang larawang iyon. Ang babae sa asul. Ang batang lalaki. At ang rosaryong, kahit hindi niya inaamin, ay unti-unti nang humigpit ang kapit sa kanyang diwa. Nang dumating ang gabi, habang nakahiga si Elas at nakatitig sa kisam, nilapitan siya ni Elena. Tahimik itong humiga sa tabi niya, walang salita. Ngunit ang kamay nito ay dahan-dahang humawak sa kanya. Banayad. Puno ng tanong. Puno rin ng pag-unawa. Sa katahimikan ng kwarto, narinig niya muli ang hiling ng anak. Daddy, pwede po ba akong magkaroon ng rosaryo? Pinikit niya ang mga mata. Wala siyang sagot. Hindi pa ngayon. Umuulan ng hapon na yon. Hindi ulan na panandalian, kundi tagaktak na tila walang balak tumigil. Sa labas, ang mga bata ay nagsisigawan, naglalaro ng habulan sa ilalim ng ulan, at kabilang doon si David. Basang-basa ang suot, ngunit puno ng tawa ang mukha. David, pumasok ka na, sigaw ni Elena mula sa bintana. Opo, Mama. Tumakbo ang bata papasok, tuwang-tuwa pa rin. Huminto saglit sa pinto para alisin ang tsinelas, ngunit bago pa siya makapasok, isang pag-ubo ang sumiklab mula sa dibdib niya. Ubo lang yon, sabi ni Elas habang tinutuyo ang buhok ng anak. Bata pa. Malakas yan. Ngunit pagsapit ng gabi, dumating ang lagnat. At hindi basta lagnat. Mainit ang noo ni David, hindi lang mainit, kundi nagbabaga. Hindi na siya makakain. Tahimik lang sa kama. Ang dating masiglang bata ay biglang naging tila patay na kandila. Elena, hindi ba trangkaso lang ito? Tanong ni Elas, sinusubukang itago ang pag-aalala. Huwag tayong kumpiyansa, sagot ng asawa. May hawak itong palanggana ng maligamam na tubig at bimpo. Pinupunasan ang noo ng anak. Bigyan natin ng gamot. Bukas kung hindi pa bumuti, dadalhin natin sa ospital, dagdag pa ni Elena. Ngunit hindi na kinailangan pang hintayin ang bukas. Pagsapit ng madaling araw, bumaba ang katawan ni David. Nanginginig sa ginaw, umuubo ng sunod-sunod, at dumadaing ng sakit. Elena, may dugo sa plema niya, garalgal na sabi ni Elas, habang nakadampot ng tissue mula sa kama. Hindi na nag-atubili pa. Binalot nila ang bata sa kumot, kinuha ang payong, at sumakay ng tricycle pa ospital habang patuloy ang ulan.
Habang nasa likod, yakap-yakap ni Elena ang anak, si Elas naman ay pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Panginoon! Panginoon, tulungan niyo kami, bulong ni Elas, paulit-ulit, tila sinusubukang buuin ang panalangin na dati likas sa kanyang dila. Sa ospital, sinalubong sila ng isang batang nurse. Kinuha agad si David, dinala sa emergency room. Hindi makakibo si Elas habang nakatitig sa pintuang isinara sa kanyang harapan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang doktor. Babae, mga 30 anyos, seryoso ang tingin. Malala ang infection. Kailangan nating i-monitor. Bibigyan natin ng antibiotics, pero kailangan niyong maging handa sa kahit anong posibilidad. Parang bumagsak ang buong mundo kay Elas. Ang dating matibay, matikas, matatag na pastor ay naupo sa bangko na tila hindi marunong huminga. Elena, tahimik na umiiyak, ay yumakap sa kanya. Hindi pwedeng mawala si David, Elas. Hindi ko kaya, bulong nito sa balikat niya. Hindi siya mawawala. Hindi papabayaan ng Diyos. Ngunit ang mga salitang iyon, na dati niyang sinasambit na may buong kumpiyansa sa harap ng kongregasyon, ngayon ay tunog hungkag. Parang kinain ng etyo ng ospital. Gabi na. Basang-basa ang kanilang sapatos. Wala silang dalang damit. Nasa sulok ng kwarto, nakaupo si Elas, habang si David ay himbing ngunit pawisan. Nakakabit ang swero sa braso. May oxygen. May monitor na tumutunog kada ilang segundo. Panginoon, bulong ni Elas, habang nakaluhod sa tabi ng kama. Buong buhay ko po kayong pinaglilingkuran. Ako po ang boses niyo sa aming bayan. Huwag niyo pong kunin ang anak ko. Wala na po akong lakas kung mawawala siya. Tahimik. Walang sagot. Parang tumalbog ang panalangin pabalik sa kanya. Hindi tumagos sa kisem. Hindi umakyat sa langit. Umaga. Mas lumala pa ang lagay ni David. Ipinadala siya sa X-ray. Dumami ang swero. May ibang gamot. May makinaryang ikinabit. Habang nag-aayos ng kama, may napansin si Ella sa gilid ng una ng anak. Isang bagay na tila naiwan ng dating pasyente o marahil ng isang nurse, isang rosaryo, kahoy, may metal na krus. Tinitigan niya yon. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya kayang ibalik agad sa mesa. Kinuha niya ito, marahang pinisil. Malamig sa palad. Parang may agos ng hangin na dumaan sa likod niya. Diyos ko, bulong niya. Ano ba to? Hindi niya agad ipinaalam kay Elena. Basta't inilagay niya yon sa bulsa. Hindi niya alam kung bakit. Basta naramdaman niyang dapat niya itong dalhin. Kinagabihan, habang natutulog si Elena sa upuang plastik at si David ay himbing sa ilalim ng oxygen mask, nanatiling gising si Elas. Hawak ang rosaryo sa loob ng bulsa, pinipigilang ilabas. Ngunit habang tumatagal, parang may tinig na bumubulong. Subukan mong manalangin. Hindi bilang pastor, kundi bilang ama. Dahan-dahan, inilabas niya ang rosaryo. Tiningnan niya ang mga butil. Isa-isa. Mainat. Takot. Pagod. Gutom. Hindi niya alam kung paano simulan. Kaya't sa huli, bumulong siya sa hangin. Kung totoo ka, Maria, kung pwede mong ipakiusap sa anak mo, iligtas mo ang anak ko. Kahit isang beses lang ni. Isang luha ang bumagsak sa pisngi niya. Hindi luha ng galit. Ni takot. Luha ng pagkabigo sa sarili. At sa gitna ng gabing iyon, habang pinipisil niya ang krus ng rosaryo, parang may malamig na presensyang dumapo sa kanyang dibdib. Hindi milagro. Hindi kababalaghan. Kundi isang uri ng katahimikan, hindi madaldal, kundi mapagpakumbaba. At doon niya naramdaman, sa unang pagkakataon, na wala na siyang maskara. Hindi na siya pastor. Hindi na siya pinuno. Isa na lang siyang ama, nagmamakaawa. Maya-maya, hindi niya na namalayang nakatulog siya sa tabi ng kama, hawak pa rin ang rosaryo sa kamay. Madaling araw na. Ang lamig ng hangin mula sa lumang aircon ng ospital ay parang kumakaskas sa balat ni Elas habang nakaupo siya sa gilid ng kama ni David. Walang ibang tunog kundi ang mahihinang hilik ng asawa niya sa silya at ang marahang pagbip ng monitor na nakakabit sa anak. Hindi pa rin gumagaling si David. Walang doktor sa panahong iyon, walang nurse na dumaraan. Lahat ay parang tulog. Tila ba ang buong mundo ay nakapahinga maliban sa kanya. Tumayo siya, marahang lumapit sa bintana ng silid.
Umuulan pa rin. Maliliit na patak ng ulan ang kumakatok sa salamin, tila ba pinapaalala sa kanya kung gaano kaliit ang kanyang pagkatao sa harap ng kalikasan. Sa kanyang pagbabalik sa tabi ng kama, napansin niyang may kakaiba sa sulok ng kutson. Parang may naiipit. Dahan-dahan niyang iniangat ang takip at doon niya nakita ang isang bagay, isang lumang rosaryo, gawa sa kahoy, may mga butil na may gasgas, at isang krus na metal sa dulo. Napakunot ang noo ni Elas. Rosaryo. Muli. Hindi niya alam kung para sa kanya yon o kung iniwan lang ng dating pasyente. O baka ng isa sa mga nurse. Kahit anong paliwanag ay walang saysay, nandoon ito ngayon. Sa mismong kama ng kanyang anak. Sa oras na tila wala ng ibang makakapitan. Pinulot niya ito gamit ang dalawang daliri na para bang hawak niya ay bubog. Mabigat sa pakiramdam, hindi dahil sa bigat nito sa kamay, kundi sa kahulugan nito sa kanyang isipan. Tumingin siya sa paligid. Walang nakakita. Walang makakaalam. Dahan-dahan niya itong isinilid sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang maliit na kilos. Walang tunog. Walang sinuman ang nakapansin. Pero alam niyang may nangyaring kakaiba. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya magawang ibalik ang rosaryo sa mesa. Hindi niya rin maitapon. At lalo niyang hindi maikakailan na mula nang mahawakan niya yon, may nag-iba sa loob niya. Parang may pinto sa kanyang puso na bahagyang bumukas, at kung anuman ang sumilip sa loob, hindi niya pa kayang pangalanan. Lumipas ang ilang oras. Si David ay nanatiling tahimik, tulog at mahina. Si Elena, nagising sandali, inabutan si Elas nagising pa rin. Hindi ka pa natutulog, tanong niya. Sandali na lang, sagot niya, iwas ang mata. Tiningnan ni Elena ang asawa. Napansin nito ang kamay ni Elas na nasa bulsa. Napansin din niya ang rosaryong bahagyang nakausli. Ano yan? Napahawak si Elas sa bulsa. Wala. Naiwan siguro dito. Hindi na nagsalita si Elena. Umupo siyang muli sa tabi ng anak, hawak ang maliit na kamay nito. Si Elas naman ay nanatiling nakaupo sa isang sulok, hindi alam kung bakit hindi niya maibalik ang tingin sa rosaryong nasa bulsa niya. Nang humupa ang gabi at ang ulan ay unti-unting lumambot, sinubukan ni Elas matulog. Ngunit hindi dinala ng antok ang kanyang katawan. Sa halip, dinala siya ng isang panaginip. Nasa gitna siya ng isang bukid. Ang damo ay kulay luntian, at ang langit ay kulay asul na tila hindi pa kailanman binaha ng ulap. Sa gitna ng damuhan, may batang nakaupo. Si David. Nakasuot ng puting sando, walang suot sa paa, ngunit masigla at masaya. Nakatingala sa isang babaeng nakaupo sa tabi niya, may suot na asul na balabal, mahaba ang belo, at ang mukha ay hindi maaninag, pero punong-puno ng liwanag. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang anak. Hawak ang buhok ni David, banayad na hinahaplos. Si David naman, tahimik na nakikinig sa hindi naririnig na tinig. Tinawag niya ang bata. David. Ngunit hindi siya lumingon. Lumapit siya. David, halika. Anak, halika na. Ngunit hindi siya pinansin ng bata. Sa halip, ang babae sa asul ang tumingin sa kanya. Hindi siya nagsalita. Hindi siya ngumiti. Ngunit sa kanyang mga mata ay may kapayapaang hindi niya pa kailanman nakita. Isang uri ng presensya na hindi kailangang magsalita para maramdaman. Tinangka niyang lumapit pa, ngunit parang may hangin na humaharang. Parang hindi siya pwedeng lumapit. At bago pa man siya makatanong, nagdilim ang paligid. Nagising si Elas na basang-basa ng pawis. Hiningal. Nanginginig. Hawak pa rin ang rosaryo sa kanyang palad, mahigpit. Tumayo siya. Tumingin sa anak. Si David ay mahimbing pa rin. Si Elena ay muling nakatulog. Sa katahimikan ng ospital, narinig niya ang sarili. Kung sino ka man, kung totoo ka nga, salamat. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi yon. O kung para kanino yon. Sa Diyos? Kay Maria? Sa kung sinumang bumisita sa kanyang panaginip. Pero alam niya, hindi iyon panaginip lang. Nang muling sumikat ang araw, pumasok ang doktor. Tiningnan si David. Tiningnan ang mga resulta. May konting pagbabago, anya. Mas mabuti kaysa kahapon. Maghintay pa tayo ng ilang araw. Tumango si Elena. Si Elas, tahimik lang. Hindi na siya sigurado kung ano ang dapat maramdaman. Ligtas? Umaasa?
O takot na baka hindi totoo ang lahat ng ito? Habang naglalakad siya sa hallway ng ospital para bumili ng kape, may nadaanan siyang altar. Maliit lang. Isang kandila. Isang rebulto ng mahal na birhen. May isang bulaklak sa tabi. Tinitigan niya ito. Wala siyang sinabing dasal. Wala siyang inusal. Pero sa loob niya, may tunog na naglalakad, hindi ingay, kundi isang bulong. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat para maniwala. Pagbalik niya sa kwarto, sinalubong siya ni David, gising na, mahinang ngumiti. Daddy. Lumapit siya agad. Oh, anak. Gising ka na. Kumusta pakiramdam mo? Nanaginip po ako, sabi ni David. Napatingin si Elas kay Elena. Pareho silang natigilan. Nanaginip po ako may babae po nakaasul. Sinabihan niya akong huwag matakot. Sabi niya hindi ka na malungkot, Daddy. Nandito lang siya. Humigpit ang hawak ni Elas sa rosaryong nasa bulsa niya. Sa kabila ng pagod, ng takot, at ng tanong, may isang bagay ang nagsimulang tumubo sa loob niya, hindi pa pananampalataya, ngunit isa ng maliit na pag-asa. At sa gabi ring iyon, habang pinapatay nila ang ilaw ng kwarto, si David ay muling nakatulog, si Elena ay tahimik na nanalangin sa tabi niya, at si Elas ay nakatitig sa kisam, hawak pa rin ang rosaryo, hindi para sambahin, hindi para ipakita kanino man, kundi para damhin, sa unang pagkakataon, ang presensya ng isang bagay na hindi niya pa kayang ipaliwanag. 3 araw matapos isugod sa ospital si David, nagising siya ng walang lagnat. Mainit pa rin ang katawan, pero wala na ang hirap sa paghinga. Ang kanyang balat ay may bahagyang kulay na ulit, at ang kanyang mga mata, na ilang araw nang tila lumulubog sa sakit, ay muling nagningning. Si Elena ang unang napansin. David, bulong niya habang pinupunasan ang noo ng anak. David, gising ka. Dumilat ang bata, mabagal. Kumurap. Napangiti kahit kaunti. Ma. Gutom ako. Tumigil si Elena. Nabitawan ang bimpo. Gutom, napahagikik siya, napaluha sa parehong sandali. Gutom ka. Yumakap siya sa anak, mahigpit. Salamat, Diyos ko. Salamat. Si Elas, na nasa gilid ng silid, nakatulog sa upuan, ay nagising sa boses ng asawa. Napabalikwas. Anong nangyayari? Gising na siya, halos hindi makapaniwalang sabi ni Elena. Gising na si David. Agad siyang lumapit, tiningnan ang anak, hawak ang kamay. Ramdam niya ang pulso. Buhay. May lakas. Hindi pa ito sigurado. Hindi pa ito lubos na paggaling. Pero hindi rin ito basta pagbuti lang. Iyon ay isang himala. David, sabi niya, pinipigil ang luha, anak, naririnig mo ako. Opo, Daddy, anang bata. Masarap na po ulit ang hangin. Habang patuloy na inaasikaso ng mga nurse ang pasyente, dumating ang doktor. Tiningnan ang mga resulta, pinakiramdaman ang baga, sinipat ang mata ni David gamit ang ilaw. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ani niya sa wakas. Pero bumubuti ang kalagayan ng anak niyo nang mas mabilis kaysa sa inaasahan. Gagawin pa rin natin ang buong course ng gamot, pero kung magpapatuloy ito, makakauwi na kayo sa loob ng ilang araw. Tumango lang si Elas. Hindi siya makapagsalita. Sa kanyang bulsa, mahigpit pa rin niyang hawak ang rosaryo. Habang nag-aayos si Elena ng kumot, napansin niya ito. Rosaryo ba yan? Tanong niya, halos pabulong. Napatingin si Elas. Hindi niya inalis sa kamay ang bagay, pero hindi na niya itinago. Kanino galing? Tanong pa ni Elena. Nakita ko lang dito. Naiwan siguro. Hindi ko alam. Basta nandoon lang. Tahimik na tumango si Elena. Hindi siya nagtanong pa. Hindi rin siya tumingin ng may galit. Ang kanyang mukha ay parang salamin, hindi mo alam kung anong damdamin ang bumabalot, pero malinaw ang isang bagay, nauunawaan niya. Nang gabing iyon, habang tulog si David at si Elena ay nakapikit sa tabi ng kama, si Elas ay muling nakaupo sa isang sulok, rosaryo sa palad, mata sa kisam, puso sa gitna ng isang labanan na hindi niya kayang ilarawan. Diyos ko, Anya. Ano ba talaga ang totoo? Alam niyang mali, ayon sa lahat ng natutunan niya. Alam niyang ang panalangin ay sa Diyos lamang. Alam niyang si Maria ay isang daluyan lamang, hindi dapat pinapanalanginan. Pero paano niya ipapaliwanag ang kapayapaan na naramdaman niya habang hawak ang rosaryo? Paano niya ipapaliwanag ang panaginip?
Ang presensya ng babaeng nakaasul. At higit sa lahat, ang biglaang pagbuti ni David. Hindi ito coincidence lang. Hindi ito simpleng chance. Sa gabi ring iyon, habang pinipikit niya ang kanyang mga mata, bumalik muli ang panaginip. Nasa isang simbahan siya, hindi sa kanila, hindi sa liwanag ng Mundo Evangelical Church. Isa itong lumang simbahan, bato ang dingding, may amoy ng insenso, at may kandila sa bawat gilid ng altar. Si David ay naroon, nakaupo sa harapan. At sa gitna ng simbahan, may isang babae na muli niyang nakita, ang babaeng may asul na balabal, nakatayo sa harap ng altar, nakatalikod. Sandali, sabi niya sa panaginip. Sandali lang. Sino ka ba? Lumapit siya. Mabagal. Parang may humaharang sa bawat hakbang. Gusto niyang abutin si David, pero sa tuwing lalapit siya, lalo siyang tila nilulunok ng liwanag sa loob ng simbahan. Sa wakas, nakalapit siya sa babae. Ngunit bago niya makita ang mukha nito, bumalikwas siya ng gising. Pawisan. Hinal. Nanginginig. Si Elena ay natutulog pa. Si David ay mahimbing. At siya, si Elas, dating matatag, dating matuwid, ay hindi na sigurado sa mga dating niyang alam. Bukas ng umaga, habang nag-aalmusal sa kantina ng ospital, napansin ng doktor ang pagbabago sa kanya. Pastor, mukha po kayong napagod. Hindi lang pagod, sagot niya. Naguguluhan din eh. Dahil po ba sa bilis ng paggaling ni David? Dahil sa lahat, maikling sagot ni Elas. Tiningnan siya ng doktor, tila may alam, pero hindi na nag-usisa pa. Pagbalik niya sa kwarto, sinalubong siya ng anak. Daddy, sabi ni David, alam niyo po ba kung sino yung babae sa panaginip ko ulit? Ano ng panaginip? Siya po yung may asul. Nandoon siya sa simbahan. Hindi ko nakita yung mukha niya. Pero sinabi niya po sa akin, hindi daw po ako nag-isa. At hindi daw kayo dapat matakot. Napaupo si Elas. Hindi na siya nagulat. Sa halip, parang unti-unti nang tinatanggap ng katawan niya ang mga bagay na dati ay kinokontra ng kanyang isip. Hindi ko alam, anak, sabi niya. Pero baka kailangan ko siyang makilala. Sa sumunod na mga araw, habang tuloy ang gamutan ni David at patuloy din ang unti-unting paggaling niya, hindi na umalis ang rosaryo sa bulsa ni Elas. Hindi niya ito isinusubo sa panalangin gaya ng mga Katoliko. Hindi rin niya binibigkas ang mga misteryo. Pero araw-araw, hawak niya ito, lalo na sa gabi. At gabi-gabi, palaging naroon ang babae sa panaginip. Palaging nakaasul. Palaging nakatalikod. Parang sinasadyang huwag ipakita ang mukha, hindi pa ngayon. Hanggang isang gabi, sa panaginip, maririnig niya ang isang tinig. Mahina. Banayad. Hindi niya matukoy kung mula sa babae o sa loob ng kanyang dibdib. Hindi mo kailangang magmadali. Makikilala mo rin ako kapag handa ka na. Pagmulat ng kanyang mata, may luha sa kanyang pisngi. At sa liwanag ng umaga, habang pinagmamasdan niya ang anak na unti-unti nang naglalaro sa kama, naramdaman niyang parang may bumubuo sa loob niya. Hindi ito bagong paniniwala. Hindi ito pagbabago ng relihiyon. Ito ay pagkabasag ng dating tiwala. At ang simula ng isang panibagong tanong, paano kung may higit pa sa mga itinuro ko? Makalipas ang isang linggo, pinayagang makauwi si David. Bitbit ng pamilya ang maliit na bag ng damit, ilang gamot, at higit sa lahat, isang katahimikan na hindi nila alam kung saan nanggaling. Walang masayang sigawan. Walang sabayang salamat, Panginoon. Tanging si David ang muling nagbukas ng liwanag sa sasakyan pauwi. Masarap pong huminga sa labas, bulong niya, nakatanaw sa bintana. Tahimik si Elena, ngunit halatang may kinikimkim. Si Elas naman, habang nakaupo sa tabi ng driver, ay tahimik lang ding naglalakbay sa mga tanong na hindi pa rin niya kayang banggain. Pagkarating sa bahay, bumalik sa dating ayos ang mga muebles, ang bentilador sa sala, ang amoy ng kape tuwing umaga. Pero hindi bumalik ang dating sigla sa kanyang panalangin. Kinabukasan, sinubukan niyang bumalik sa pulpito. Mga kapatid, panimula niya, hawak ang mikropono, suot ang paborito niyang puting polo, ang Panginoon ay tapat. Siya ang ating lakas. Siya lamang ang daan. Walang ibang tagapamagitan kundi si Kristo. Tahimik ang ilan. May ilang pumalakpak. May ilan ding nagbulungan. Pero habang nagsasalita siya, nararamdaman niyang para siyang umaawit ng isang kanta na hindi na niya kabisado. Ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang banyaga na sa kanyang puso.
Ingatan natin ang ating mga kaluluwa sa mga tradisyong nagpapalayo sa atin sa tunay na ebanghelyo, dagdag niya, halos pasigaw. Tumayo si Don Roberto, palakpak, sabay, Amen, Pastor. Ganyan dapat. Ngunit kahit ang palakpak ay hindi tumama sa kanyang damdamin. Pagkatapos ng serbisyo, nilapitan siya ni Don Roberto. Pastor, ang lakas ng dating mo ngayon. Ibalik natin yung gigil sa turo. Dapat tuloy-tuloy. Ngumiti si Elas, pilit, ngunit ang pawis sa kanyang liig ay hindi dahil sa init, kundi sa takot. Nang gabi ring iyon, habang nakaupo siya sa sala, hawak ang Biblia, hindi siya makapokus. Ang mga talata ay parang mga piraso ng puzzle na hindi magkatugma. Tuwing babanggitin ang kapayapaan, naaalala niya ang katahimikan ng ospital, ang kamay ng anak habang natutulog, ang malamig na hangin habang hawak niya ang rosaryo. Hindi ito pareho, bulong niya. Iba ito sa nararamdaman ko ngayon. Dumating si Elena mula sa kusina. May dalang tasa ng tsaa. Ibinaba ito sa mesa at naupo sa kabilang dulo ng sofa. Handa ka na ba sa sermon mo sa linggo? Tanong niya. Tahimik. Wala nang sumunod na tanong. Wala ring kasunod na sagot. Sa pagitan nila, may dingding na unti-unting tumataas, gawa sa mga tanong na hindi na tinatanong, at sa mga sagot na hindi na hinihingi. Kinabukasan, maagang dumating si Don Roberto sa simbahan. Kasama ang ilang kabataan, nag-aayos ng sound system. Pastor, ani Don, tumaas ang attendance natin. Nararamdaman ng mga tao na bumabalik ka na sa dati mong lakas. Ngumiti si Elas. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Muling sumampa siya sa pulpito. Muli niyang sinimulan ang sermon ng may lakas. Ang tunay na pananampalataya ay hindi kailanman nagbabago. Ito'y matibay, matatag, at hindi naapektuhan ng damdamin. Hindi tayo dapat maligaw ng panaginip, ng emosyon, o ng mga ritual na walang kabuluhan. Ngunit habang binibigkas niya ito, may isang babaeng nasa likod ng simbahan, isang bisita lang marahil, na tahimik na nagrosaryo, habang nakaupo sa likod. Hindi siya kilala ni Elas. Ngunit sa kanyang paningin, para itong multo ng isang alaala. Bumigat ang kanyang dibdib. Nabitawan niya ang script ng sermon. Napatingin siya kay Don Roberto. Ang matanda ay tumango, parang sinasabi, ituloy mo, Pastor. Ipaglaban mo ang tama. Tiningnan niya ang mga tao sa harapan. May mga kabataang nakikinig, may mga pamilyang may dalang notebook, may ilan pang bagong mukha. At sa likod, ang babae, nakayuko, walang kaingay-ingay, patuloy na nagdarasal ng rosaryo. Si Kristo ang tanging daan, ulit niya. Siya ang katotohanan. Huwag tayong palilinlang ng anino. Pero hindi na niya naramdaman ang apoy sa kanyang salita. Pagkatapos ng serbisyo, habang naglalakad siya paalis ng simbahan, nilapitan siya ni Elena. Napagod ka ba? Tanong nito, habang inaayos ang bitbit na basket. Hindi. Bakit mo na itanong? Parang wala ka sa sarili mo habang nagsisermon ka kanina. Hindi siya sumagot. Tumango lang at muling tumalikod. Sa bahay, habang pinaglalaruan ni David ang isang laruang krus na bigay ng kanyang lola, umupo si Ella sa mesa. Hawak ang isang papel, outline ng sermon para sa susunod na linggo. Binasa niya ang unang linya, ang pananampalataya ay hindi damdamin. Pero bago niya ito maituloy, napatingin siya sa kabilang dulo ng mesa. Naroon ang sketch ni David na iginuhit ilang araw na ang nakalipas, ang babae sa asul, may hawak na rosaryo, at si David sa tabi niya. Dahan-dahan niyang binalik ang papel sa mesa. Tumayo siya. Lumakad papunta sa kwarto. At sa pagdapo niya sa gilid ng kama, inilabas niya mula sa bulsa ang rosaryong sa loob ng mga araw na iyon ay hindi niya maiwan. Tinitigan niya ito. Hawak-hawak sa dalawang kamay. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong niya sa sarili. Bakit ako natatakot sa katahimikan? Bakit ang daming ingay sa simbahan, pero ang puso ko hindi na makasabay? Sa kabilang kwarto, si Elena ay nakaupo sa tabi ni David. Tahimik na binabasahan ito ng kwento mula sa Biblia. Sa bawat pahina, binabasa niya ng banayad. Wala siyang binanggit tungkol kay Maria. Wala siyang sinabing labag sa paniniwala ni Elas. Pero may tinig sa kanyang boses, isang uri ng kapayapaan na hindi niya na maramdaman sa sarili niyang bibig. Sa huling gabi ng linggong iyon, habang nakahiga si Elas, muli siyang nanaginip. Parehong simbahan. Parehong babae. Ngunit ngayon, hindi na ito nakatalikod.
Nakaupo ito sa gitna ng altar, nakaharap, ngunit ang mukha ay hindi malinaw. Natatakpan ng liwanag. Narinig niya ang isang tinig. Hindi malakas. Hindi rin mahina. Tila ba gagaling sa isang lugar sa pagitan ng loob at labas ng kanyang puso. Kapayapaan ay hindi nabibili sa sigaw. Hindi hinahanap sa doktrina. Hinahanap ito sa kababaang loob. Pagmulat niya, madilim pa rin. Ngunit may isang bagay na alam niyang sigurado, ang kapayapaang naramdaman niya noon sa ospital, sa katahimikan ng isang dasal, ay mas totoo kaysa sa lahat ng sermon na nasambit niya sa pulpito nitong linggo. At sa wakas, tinanggap niya sa kanyang sarili. Hindi na siya pareho ng dating Pastor Elas. Mainit ang araw nang isagawa ang outdoor worship service sa mismong gitna ng plaza. Isang malaking entabladong yari sa kahoy ang itinayo ng mga kabataan ng simbahan. May tarpaulin sa likod na may nakasulat, "Liwanag ng mundo, denhi tunay enedaan." Tumutugtog ang banda, ang mga bata ay namimigay ng polyeto, at si Don Roberto ay abalang iniayos ang mikropono sa gitna ng entablado. "Magiging makasaysayang araw ito, Pastor," ani Don, habang pinupunasan ng bimpo ang pawis. "Dito natin ipapakita sa buong bayan kung sino ang may katotohanan." Tumango si Elas, ngunit walang sagot. Mula sa likod ng stage, tanaw niya ang paligid, ang lumang simbahan Katoliko, ang matandang punong akasya, at sa lilim nito, naroon muli si Donna Concepcin, nakaupo sa kanyang dating pwesto, nakayuko, tahimik na nagrorosaryo, walang pakialam sa ingay ng paligid. Hinigpitan ni Elas ang hawak sa Biblia. Sumapit ang oras ng sermon. Umakyat siya sa entablado. Tumahimik ang banda. Tumigil ang mga palakpak. Ang mga tao'y naupo sa monoblock chairs na nakahanay sa harap. May ilang tumayo na lang sa gilid. Pati ang ilang naglalakad sa palengke ay napatigil. "Mga kapatid," panimula ni Elas. "Ngayong araw, hindi lang natin ipagdiriwang ang biyaya ng Panginoon, ipagtatanggol din natin ang katotohanan." Pumalakpak ang ilan. "Amen," sigaw ni Don Roberto. "Elena, bakit parang mahinang bulong ni David habang hinihigpitan ang hawak sa kamay ng ina, parang galit si Daddy?" Ngunit hindi sumagot si Elena. Nakatingin lang siya kay Elas. May lungkot sa kanyang mga mata. "Sa gitna ng ating bayan," patuloy ni Elas, "may mga bagay tayong tinatanggap na parang normal na lang. Mga ritual. Mga imahe. Mga panalangin sa iba bukod kay Kristo." Ang boses niya ay umalingaw sa buong plaza. Ilang matatanda sa gilid ay tahimik na nagbulungan. Ngunit ngayong araw, sigaw ni Elas, hindi na tayo mananahimik. Itinaas niya ang kamay, itinuro ang punong akasya. "Naroon," sigaw niya. Naroon ang isang halimbawa ng pagkabulag. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na lumingon. Nakatutok kay Donna Concepcin, na nananatiling tahimik, hindi tumitingin kahit kanino, at patuloy lang sa pagdarasal. "Elena," bulong ni David. "Si Lola Concepcin." "Hey. Huwag ka na lang muna magsalita, anak," sagot ni Elena, halos hindi makatingin sa asawa. "Hindi ko siya kinamumuhian," sabi ni Elas mula sa entablado. Ngunit ang ginagawa niya ay hindi pagsunod sa Diyos, kundi pagsamba sa nilikha. Ang rosaryo ay hindi daan. Ang babae sa asul ay hindi tagapamagitan. Si Kristo lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Nagpalakpakan ng ilan. Tumayo si Don Roberto. "Purihin ang Diyos," sigaw niya. Ngunit ang ibang naroroon ay hindi nakisali. May ilang napatingin sa isa't isa. May ibang tumungo. May mga tumalikod. May isa pang lumapit kay Donna Concepcin, umupo sa tabi, at pinahira ng pawis ang noo ng matanda. "Bakit?" tanong ng isa sa mga kabataan ng simbahan kay Don Roberto. "Bakit parang may mali?" "Walang mali," tugon ni Don. "Ito ang paninindigan." Ngunit sa loob ng puso ni Elas, alam niyang mali ang nararamdaman niya. Hindi ito kapangyarihan. Hindi ito kapayapaan. Ito ay bigat. Matapos ang sermon, habang nagsasara na ng mga gamit ang mga miyembro ng simbahan, tahimik lang si Elas. Hindi niya magawang tumingin sa asawa. Hindi niya rin matingnan si David. "Pastor, ang lakas ng tama ng sermon niyo kanina," ani Don Roberto. "Sigurado akong yayanig ito sa mga Katoliko rito." Ngumiti si Elas, pero walang saysay ang ngiti. Hindi siya makaimik. Sa biyahe pa uwi, walang nagsalita sa sasakyan. Si David ay nakasandal sa bintana, nakatanaw sa simbahan. Si Elena ay tahimik lang.
Mahigpit ang pagkakayapos sa bag na may lamang pananghalian nila. Pagkarating sa bahay, tahimik na nagligpit si Elena. Nagpainit ng tubig para sa kape. Pinagtabi ang mga sapatos ni David. Si Elas naman ay naupo sa upuan sa kusina, hawak ang rosaryo sa bulsa, hindi alam kung dapat pa ba niyang hawakan ito. Elena, bungad niya, kanina ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Talaga ba? Sagot ng asawa, hindi nakatingin. O ginawa mo lang ang iniisip mong tama para patahimikin ang boses na ayaw mong pakinggan? Boses ng kalaban ang mga panlilinlang. Sigurado ka bang kalaban siya? Tanong ni Elena, ngayon ay nakatingin na sa kanya. Sigurado ka bang hindi siya, o siya rin, pero mas mapagpakumbaba? Hindi nakasagot si Elas. Tumayo si Elena, kinuha ang tasa ng kape, at lumabas ng kusina. Kinagabihan, nanaginip na naman si Elas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi simbahan ang kanyang nakita. Isang plaza. At sa gitna ng plaza may sunog. Malaki. Mabagal. Hindi umaapoy pero parang nilalamon ang paligid. Nakita niya ang sarili sa entablado, sumisigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Mula sa likod ng apoy, may babaeng dumarating, nakaasul pa rin, ngunit ngayon ay nakalapit. Hindi pa rin kita ang mukha, ngunit may hawak itong sanggol. Hindi niya makita kung sino, ngunit sa paglapit ng babae, biglang humupa ang apoy. Nagising siya na pawisan, hingal, at parang may buhol sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, natutulog si Elena. Sa kabilang kwarto, humihilik si David. At sa kanyang kamay ang rosaryo. Hindi niya alam kung kailan niya ito naipulupot sa kanyang daliri. Ngunit alam niyang simula ngayong gabi, hindi na siya basta makakabalik sa dating pananampalataya. Dahil ang mundong giniba niya kanina sa entablado, ang katahimikan ng rosaryo sa lilim ng punong akasya, ay nagsimulang bumuo ng dambana sa kanyang puso. At ang mga salitang isinigaw niya sa publiko ay unti-unting bumabalik bilang panaghoy sa kanyang konsensya. Nang gabing iyon, umuulan. Hindi malakas, kundi sapat para marinig sa yero ng bubong ang kumpas ng langit. Si Elas ay nakahiga, ngunit ang katawan ay alerto. Ang kanyang isipan ay gumagala sa mga mata ng matandang babae sa ilalim ng punong akasya. Ang mga mata ni Donna Concepcin. Tahimik. Payapa. Tila ba may nalalaman na hindi kailanman sinigaw mula sa pulpito? Pumikit siya. At gaya ng inaasahan, naroroon muli ang babae sa asul. Ngunit sa panaginip na ito, malinaw na. Hindi na siya likod lamang. Hindi na siya silweta. Ang mukha ay kitang-kita, maputi, maamo, ang mga mata ay tila dagat na walang alon. Sa kanyang mga braso, hawak niya ang isang batang natutulog, si David, walang pag-aalinlangan, walang takot, mahimbing na parang sanggol. Nakatayo si Elas sa malayo, hindi makalapit. Mahal mo ba ang anak ko? Tanong ng babae. Sagot niya. Mahal mo ba siya? Tanong muli ng babae. Sino siya? Ang Diyos? Si Jesus? Ulit niya, ngunit parang hindi buo ang sagot. Bakit mo ako kinakatakutan? Tanong ni Maria. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanumbat. Ang kanyang boses ay tila usok ng insenso, dahan-dahang pumapasok sa loob, hindi sa labas. Hindi kita kinakatakutan, sagot ni Elas, pero alam niyang kasinungalingan iyon. Nagising siyang pawis na pawis, ang mga palad ay namumuo ang pawis, at ang rosaryo ay nasa kanyang kama, nakalatag, para bang kusa itong lumabas mula sa kanyang bulsa. Tumayo siya. Lumabas sa kwarto. Sa sala, naroon si David, gising, may hawak na baso ng tubig. Anak, bakit gising ka pa? Nanaginip po ako, Daddy, sagot ni David. Napatigil siya. Si Mama Mary po ulit. Sabi niya mahal daw po niya ako. Hindi sumagot si Elas. Daddy, tanong ni David, mahal po ba talaga tayo ni Mama Mary? Para bang may pader na gumuho sa loob ni Elas. Walang sermon. Walang talata. Wala sa kanya ang sagot. Umupo siya sa tabi ng anak. Hindi ko alam, anak, sagot niya. Pero gusto kong malaman. Tahimik silang dalawa sa ilang minuto. Si David ay muling sumandal sa dibdib ng ama. Si Elas ay nakatingin sa madilim na bintana. Sa labas, patuloy ang ulan. Kinabukasan, nagdesisyon si Elas na huwag munang pumunta sa simbahan. Ipinagpaubayan niya muna ang midweek service kay Don Roberto. Sinabi niyang may personal retreat. Hindi na siya tinanong pa.
Sa halip, nanatili siyang nakaupo sa study room, hawak ang kanyang Biblia, at sa tabi nito, ang rosaryo. Buksan mo, wika ng tinig sa loob niya. Hindi mo kailangang maniwala ngayon. Buksan mo lang. Binuksan niya ang Biblia sa Ebanghelyo ni Lucas. At sinabi ni Maria, kaluluwa ko'y nagpapahayag ng kadakilaan ng Panginoon. Binasa niya ang Magnificat. Unti-unti. Dahan-dahan. Hindi para mag-debate. Hindi para maghanap ng butas. Kundi para makinig. Hindi sa sariling boses, kundi sa isang tinig na matagal na niyang tinatanggihan. Sa kalagitnaan ng pagbabasa, pumasok si Elena. Hindi ka pupunta sa simbahan? Hindi muna. Tumango lang si Elena. Napansin niya ang rosaryong nakapatong sa gilid ng aklat. Paulit-ulit mo na yang binubuksan. Hindi ko pa rin alam kung anong ibig sabihin nito, sagot ni Elas. Pero hindi ko rin ito maalis sa sarili ko. Lumapit si Elena, naupo sa tabi niya. Alam mo ba kung bakit hindi kita kinumpronta noong sermon sa plaza? Tanong ng asawa. Bakit? Dahil nakikita ko kung paano ka nababali. At hindi mo kailangang matalo sa harap ng tao para matutong manalo sa loob. Napayuko si Elas. Hinawakan niya ang rosaryo, hindi na parang dayuhan, kundi parang may inaasam na sagot. Naalala mo noong bagong panganak si David? Tanong ni Elena, bigla. Hindi mo ba napansin kung gaano siya katahimik kapag hawak ko? Kahit umiiyak siya buong gabi, isang haplos lang tahimik agad. Bakit mo na itanong? Ganon ang pakiramdam ko kapag nagdarasal ako sa kanya. Kay Maria. Tahimik si Elas. Hindi niya alam kung anong mas nakakakilabot, ang ideya na may kapayapaang hindi galing sa pulpito, o ang katotohanang iyon ang matagal nang hinahanap ng kanyang puso. Nang gabi ring iyon, nanaginip siya muli. Pareho ang babae. Parehong asul. Parehong liwanag. Pero ngayon, siya na ang may hawak kay David. At si Maria, nakaupo lamang sa gilid ng daan, nakangiti. Hindi ako ang dulo, anya. Isa lang akong ina. Pero kung gusto mong ibalik ang anak mo sa anak ko, kailangan mong matutong maging anak din. Pagkagising niya, may luhang hindi niya napigilan. Hindi dahil sa takot. Hindi rin dahil sa kahihiyan. Kundi dahil sa wakas, naramdaman niyang bumukas ang isang bintana sa loob niya, matagal nang sarado ng dogma, ng kayabangan, ng pangambang baka magkamali. At sa unang pagkakataon, inamin niya. Hindi ko na kayang itanggi ang kanyang presensya. Umagang tahimik. Walang sermon. Walang maingay na pagsamba. Wala ring plano. Si Elas ay naglakad mag-isa papuntang plaza, hindi suot ang kanyang tipikal na long sleeve na pang-pastor, kundi isang simpleng shirt at maong. Sa kaliwang bulsa ng kanyang pantalon, nakasilid ang parehong rosaryong paulit-ulit nang nagbubukas ng mga tanong sa puso niya. Habang naglalakad, ang mga mata ng ilang kapitbahay ay sumunod sa kanya. Walang nagtangkang lumapit. Wala ring nagtanong. Alam nilang may bumabago sa pastor. Hindi lang sa itsura, kundi sa lakad na ngayon ay mabigat, mabagal at puno ng layunin. Pagdating sa plaza, wala na ang entabladong itinayo nila noong linggo. May ilang matatandang naglalakad. Ilang batang nagtatakbuhan. Ngunit sa lilim ng punong akasya, gaya ng dati, naroon si Donna Concepcin. Tahimik. Nakaupo. May hawak na rosaryo. Huminga ng malalim si Elas. Lumapit. Hindi siya napansin agad ng matanda. Patuloy ito sa pagbigkas ng mga misteryo. Marahang galaw ng mga daliri. Kalmadong paningin sa lupa. May himig ng panatag na kaluluwa sa bawat butil ng dasal. Donna Concepcin, mahina niyang tawag. Dahan-dahang umangat ang tingin ng matanda. Tumingala ito at mumiti. Hindi ngiting panalo. Hindi rin iting nagtatanong. Isang ngiting tila ba sinasabing, matagal kitang hinintay. Pwede po ba tayong mag-usap? Tanong ni Elas. Tumango si Donna. Siyempre, Hijo. Tara, samahan mo ako. Pauwi na rin ako. Tahimik silang naglakad papunta sa bahay ng matanda. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at bato, may hardin puno ng gumamela, at amoy ng insenso mula sa loob. Pagpasok ni Elas, agad niyang nakita ang altar sa sulok ng sala, maliit, payak, ngunit buhay. May imahe ng mahal na birhen, ilang kandila, rosaryo, at mga larawan ng Santo Niño at ng banal na pamilya. Walang yabang sa pag-aayos nito, kundi pagkilala.
Wala ring takot, kundi tiwala. Upo ka, alok ni Donna, itinuro ang bangkong yari sa kawayan. Kape. Opo, salamat. Habang naghahanda si Donna ng kape sa kusina, tiningnan ni Elas ang altar. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang maling bagay. Hindi bilang idolatria. Kundi bilang isang tahanan ng panalangin, ng pag-asa, ng pananampalataya na hindi niya lubusang naunawaan. Pagbalik ni Donna, iniabot ang kape. Naupo sa tabi niya. Nakita ko ang sermon mo sa plaza, bungad ng matanda. Hindi sumbat. Hindi galit. Isa lang itong pahayag. Napayo ko si Elas. Patawad po. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin. Hindi mo kailangang ipaliwanag, Hijo. Lahat tayo, may panahong lumalaban sa mga bagay na hindi natin maintindihan. Umiling si Elas, napapikit. Akala ko po, lahat ng alam ko ay sapat. Natama ako. Na kay Kristo ako. Pero sa totoo lang po, mas naramdaman ko ang Diyos nung gabi sa ospital. Nung wala akong sinabi. Nung natuto akong tumahimik. Doon talaga siya malakas magsalita, sa katahimikan, tugon ni Donna Concepcion. At minsan, sa katahimikan ng isang ina. Napatingin si Elas. Ang rosaryo, patuloy ng matanda, ay hindi orasyon. Hindi rin ito pananggalang sa demonyo. Ito'y pagninilay sa buhay ni Jesus sa pamamagitan ng mata ng kanyang ina. Sa bawat butil, isinusuko natin ang mga iniisip nating alam natin. Hindi napigilan ni Elas ang sarili. Bakit po tila hindi ko siya nakikita noon? Si Maria. Parang inalis siya sa kwento ng kaligtasan. Ngumiti si Donna. Hindi siya kailanman umalis. Nandyan lang siya, tahimik. Parang lahat ng ina. Naghihintay lang. Nagmamasid. Nagdarasal para sa ating pagbabalik. Humigpit ang hawak ni Elas sa tasa ng kape. Hindi na niya kayang pigilan ang buhos ng damdamin. Pagod na po ako, bulong niya, halos wala ng boses. Pagod na ako sa pagiging tama. Sa pangangaral ng bagay na hindi ko na maramdaman. At doon bumagsak ang luha. Hindi luha ng pagsisisi dahil natalo siya sa debate. Hindi rin luha ng kahihiyan bilang pastor. Ito ay luha ng isang anak na sa wakas ay nakauwi, kahit hindi pa niya alam kung ano ang magiging tahanan niya mula rito. Tumayo si Donna Concepcion, lumapit, at marahang hinaplos ang balikat niya. Wala kang kailangang ipaliwanag kay Maria. Hindi ka niya husgahan. Hindi ka rin niya itataboy. Ina siya. At ang mga ina, kahit ilang beses kang lumihis, lagi silang may espasyong inilalaan para sa pagbabalik. Tumango si Elas habang patuloy ang luha. Hindi niya kailanman inisip na sa tahanang ito, sa gitna ng mga imaheng itinuring niyang bawal, ay matatagpuan niya ang katahimikan na ilang buwan na niyang hinahanap. May tanong po ako, sabi niya habang pinupunasan ang mata. Oh, CJ. Paano po kung hindi na ako makapagturo gaya ng dati? Paano kung hindi na ako sigurado kung saan ako lulugar? Di huwag kang magturo muna, sagot ni Donna, diretsyo ngunit banayad. Makinig ka muna. Hindi lahat ng tinawag para magsalita ay kailangang magsalita agad. Minsan, tinatawag din tayong umupo. Makinig. Maghilom. Tahimik si Elas. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang si David ay gumagawa ng assignment. Si Elena ay naglalaba sa likod. Pumasok siya sa kusina. Hinubad ang sapatos. Nilapag ang rosaryo sa ibabaw ng mesa, hindi na parang patago, kundi parang bahagi na ito ng espasyo. Lumapit si Elena. Umuulan na naman sa labas, Anya. Alam ko, sagot ni Elas. Umalis ka kanina. Pinuntahan ko si Donna Concepcion. Napahinto si Elena. Tumingin sa kanya. At humingi ako ng tawad. Nag-usap kami. Hindi ko pa rin lubos na naintindihan ang lahat. Pero ngayon, alam ko na hindi siya ang kalaban. Hindi nga, mahinang sagot ni Elena. Umupo siya sa tabi ng asawa. Tahimik silang dalawa. Sa sulok ng sala, pumasok si David, may hawak na rosaryong gawa sa papel na tila ginupit niya mula sa coloring book. Daddy, gusto mo po bang magdasal ulit bago matulog? Hindi sumagot agad si Elas. Tiningnan niya si Elena. Tiningnan niya ang anak. Tumango siya. Anak. Gusto ko.
At sa gabing iyon, habang si David ay nagdarasal ng Ama Namin, at si Elena ay tahimik na nagbabantay sa kanila, si Elas ay nakapikit, hindi bilang pastor, hindi bilang leader, kundi bilang isang lalaking wasak, ngunit muling binubuo, butil-butil, dasal-dasal. At sa puso niya, alam niyang nagsimula na ang panibagong paglalakbay. Sa kalmadong hapon ng linggo, muling binisita ni Elas si Donna Concepcin. Bitbit niya ang isang bungkos ng rosas, isang simpleng paraan ng paghingi ng tawad sa lahat ng sigaw, sumbat, at paghusga. Ngunit higit pa roon, isa yung hakbang na wala sa script, wala sa sermon, wala sa lumanyang pagkatao. Isa yung pagpapaubaya. Mabango, sabi ni Donna, kinuha ang bulaklak at inilagay sa altar. Galing po yan sa hardin namin, sagot ni Elas. Hindi bulaklak ang mahalaga, Hijo. Yung taong handang mag-abot nito. Ngumiti si Elas, payapa. May gusto akong ipakilala sa'yo, patuloy ni Donna. Matagal na niyang gustong makilala ka. Pero hinintay muna niyang ikaw ang kusang lumapit. Nagtaas ng kilay si Elas. Sino po? Si Padre Miguel. Pari ng parokya rito. Natahimik si Elas. Sa dami ng mga taong iniwasan niya noon, si Padre Miguel ang pinakaiwasan. Sa mga pulong ng konseho, sa mga aktibidad ng bayan, palaging naroon si Padre Miguel, nakangiti, hindi nakikipagtalo, at palaging tahimik tuwing siya, si Pastor Elas, ay nagbubuga ng mga argumento tungkol sa maling doktrina. Makikipag-usap ba siya sa akin? Tanong ni Elas. Hindi kanya husgahan, sagot ni Donna. Hindi rin niya susubukang kumbinsihin ka. Pero baka sakaling sagutin niya ang mga tanong na hindi mo pa nagagawang itanong kahit sa sarili mo. Kinagabihan, mag-aalas 8, naglakad si Elas patungong simbahan. Tahimik ang paligid. Ang mga ilaw sa loob ng parokya ay bukas pa, bagaman wala ng misa. May isang kandilang nakasindi sa altar, at may ilang bulaklak na sariwa pa. Naghintay siya sa gilid. Maya-maya, lumabas si Padre Miguel mula sa sakristya. Katamtaman ang edad. May mga puting hibla sa buhok. Maaliwalas ang mukha, parang hindi sanay sa pangangaral ng galit. Sa halip, may dalang kapayapaan sa simpleng kilos pa lang. Pastor Elas, bati niya. Salamat sa pagpunta. Huwag niyo na po akong tawaging pastor. Hindi ko alam kung bagay pa sakin. Pero Elas ay sapat na. Maupo ka. Pumasok sila sa sakristya, isang maliit na silid sa likod ng altar, may mesa, ilang upuan, at mga kasuotan ng pari sa isang gilid. Walang drama. Walang tensyon. Tanging katahimikan at ang mahinang tunog ng hangin mula sa bukas na bintana. Hindi ko alam kung bakit ako narito, simula ni Elas. Wala kang kailangang patunayan sa akin, sagot ni Padre Miguel. Hindi rin kita husgahan. Pero kung may gusto kang itanong, narito ako. Tumingin si Elas sa kanya. Bakit si Maria? Hindi bakit si Maria, tugon ng pari. Kundi paano si Maria? Kasi kung totoo ngang si Jesus ang ating tagapagligtas, at totoo ngang naging tao siya, ibig sabihin, totoo rin ang pagiging ina ni Maria. At anong uri ng anak ang si Jesus, kung hindi siya gumalang at nagmahal sa kanyang ina? Hindi ba't sa huling sandali ng kanyang buhay, iniwan niya siya kay Juan? At si Juan, kinatawan nating lahat. Pero hindi ba't may panganib na sambahin siya? May panganib sa kahit anong bagay kung wala sa tamang puso. Ang pera, ang kapangyarihan, maging ang Biblia. Pero ang tamang debosyon kay Maria ay laging nagdadala kay Jesus. Laging nakatuon sa kanya. Hindi ito paligsahan sa gitna ng langit, Elas. Isa itong pamilya. Tahimik si Elas. Ang mga imahen, sunod niyang tanong. Bakit kailangan pa ng larawan? Hindi ba't sapat na ang pananampalataya? Tumango si Padre Miguel. Sapat ang pananampalataya. Pero ang Diyos mismo ang unang gumamit ng mga simbolo, ang haligi ng apoy, ang ulat sa disyerto, ang tipan, ang tinapay at alak. Tayo ay nilikha na may mata, hindi lang tainga. Ang imahen ay paalala, hindi Diyos. Napayuko si Elas. Hindi ko po alam kung handa ako, amin niya. Hindi mo kailangang magmadali, sagot ni Padre Miguel. Magsimula tayo sa pagtatanong. Hindi sa pagsagot. Hindi rin sa pagtutuwid. Tanungin mo ang Diyos sa tahimik na panalangin, Panginoon, totoo ba ito? At hayaan mong siya ang sumagot. Sa mga sumunod na gabi, bumalik si Elas sa sakristya. Minsan dala niya ang rosaryo. Minsan ang Biblia. Minsan wala, tanging sarili lamang.
Walang debate. Walang pressure. Walang pangungumbinsi. Kundi pagtanggap. Bakit maraming santo? Dahil maraming kwento ng tagumpay sa gitna ng kahinaan. Hindi dahil sila'y perpekto. Kundi dahil sila'y totoo. Bakit may misa? Dahil ang huling hapunan ay hindi alaala lang, kundi alay. Hindi ito simpleng simbolo. Isa itong paanyaya sa krus tuwing araw ng Panginoon. Bakit tila mayaman sa simbahan? Dahil may kasaysayan ito. May sugat. May tagumpay. At may pagkakamali. Pero kahit may taglay itong karangyaan sa mata, ang tunay na kayamanan ay nasa mga puso ng mga deboto na patuloy na umiibig sa Diyos kahit walang gantimpala. Isang gabi, habang palabas na si Elas ng simbahan, pinigilan siya ni Padre Miguel. May tanong ako sa iyo, Elas. Ano po yon? Sa dami ng bagay na kinamuhian mo noon, alin sa mga ito ang naging dahilan para sa iyo talagang maramdaman ang Diyos? Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa altar. Naalala niya ang panaginip. Si Maria. Si David. Ang presensya. At muling lumingon kay Padre Miguel. Kapag tahimik na ang lahat, sagot niya, doon ko siya nararamdaman. Sa pagitan ng mga tanong. Sa diwang hindi ko maipaliwanag. Sa katahimikan ng isang ina. Umiti ang pari. Walang sinabi. Ngunit ang katahimikan ay sapat na sagot. At habang naglalakad si Elas pauwi, hawak niya ang rosaryong hindi na niya itinatago, hindi na rin niya ikinakahiya. Hindi pa tapos ang kanyang paghahanap. Marami pa siyang gustong itanong, gustong linawin, gustong wasakin at buuin muli. Pero sa wakas, alam na niya kung saan siya pwedeng magsimulang muli, sa isang tahanang hindi nagtulak, kundi tumanggap. Sa isang simbahang hindi sumigaw, kundi naghintay. Sa isang misyong hindi nagbibilang ng tagasunod, kundi ng kaluluwang handang makinig. At sa kanyang puso, sa gitna ng lahat, naroon si Maria. Tahimik. Ngunit totoo. Ang dating araw-araw na tunog ng mga awiting pang-evangelical sa tahanan ni Elas ay napalitan na ng mas banayad na katahimikan. Wala na ang malalakas na ng worship band. Wala na ang mga sermon na paulit-ulit niyang pinapakinggan para paghandaan ang sariling pangangaral. Ngayon, sa kanyang mesa, naroon ang Biblia at ang isang bagong kaibigan, Catechism of the Catholic Church. Makapal. Mabigat. At sa bawat pahina, parang may tinig na hindi nagsisigaw kundi nagtuturo, hindi upang mangaral, kundi upang magpaliwanag. Ang pananampalatayang Katoliko ay hindi batay sa pakiramdam, nabasa niya sa isang pahina, kundi sa katotohanang isiniwalat ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan, kasulatan, at tradisyon. Binasa niya iyon ng ilang ulit. Tila isang etyo na bumabalik sa kanya sa bawat katahimikan ng gabi. Habang mas lumalalim ang kanyang pagbasa, mas nararamdaman niya ang paghihiwalay sa kanyang dating mundo. Hindi sinasadya, pero hindi rin maiiwasan. Unti-unting lumalabo ang koneksyon sa mga kasamahang pastor, sa mga miyembrong dati ay araw-araw niyang kausap. Isang gabi, lumapit si David habang binabasa niya ang isang talata tungkol sa mga sakramento. Daddy, bulong ng bata, pwede po ba tayong sumama ulit kina Mama Mary? Anak, saan mo narinig yan? Doon po sa simbahan. May kanta po sila, Salve Regina. Ang ganda po. Parang lulabi. Ngumiti si Elas. Hindi niya inasahan na ang unang matututo sa bagong awitin ay ang kanyang anak. Sa mga susunod na linggo, tahimik siyang nakikibahagi sa misa sa simbahan ni Padre Miguel. Hindi siya palaging nakaupo sa harapan. Mas madalas sa likod. Tahimik. Hindi nagpapakilala. Tila isang aninong nakikinig, nakikibisita. Ngunit sa bawat pagkilos ng pari sa altar, sa bawat pagtaas ng ostya, sa bawat tunog ng kampana, may kapayapaang unti-unting lumalalim sa kanyang kalooban. Sa bahay, unti-unti ring nakikita ang mga pagbabago. Sa isang sulok ng sala, may isang maliit na mesa na may puting tela. Nandoon ang Bibliang ginagamit pa rin nila. At sa tabi nito, isang maliit na krus, isang rosaryo, at isang larawan ng banal na pamilya. Hindi ito altar. Hindi ito deklarasyon. Isa lang itong pag-amin, narito ang aming puso. Si Elena, bagamat hindi pala salita, ay mas naging malapit. Mas banayad ang kanyang mga kilos. Sa tuwing bumabasa si Elas ng katesismo, nilalagyan niya ng kape sa gilid. Walang tanong. Walang sermon. Pero sapat na ang presensya.
Salamat, bulong ni Elas minsan habang sinusundan ng lapis ang mga talata. Para saan? Tanong ni Elena. Sa katahimikan mo, sagot niya. Dahil sa dami ng ingay sa isip ko, kailangan ko ng tahanang tahimik. Ngunit hindi lahat ay nananatiling tahimik. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay, dumating si Don Roberto. Suot ang kanyang polo na may tatak ng kiliwanag ng mundo. Matigas ang kilos. Diretso ang tingin. Pastor Elas, bungad niya. Don Roberto, sagot ni Elas, hindi tumayo. May usap-usapan sa bayan. Nakikita ka raw sa misa. May nagsabi ring may rebulto na sa bahay niyo. Hindi rebulto, tugon niya. Larawan lang. At hindi iyon para sambahin. Hindi ako pumunta rito para makipagdebate, ani Don Roberto, pero kailangan mong isipin kung anong ginagawa mo sa pananampalataya ng mga tao. Ikaw ang haligi natin. Ikaw ang gabay. Hindi ko na kaya maging gabay kung ako mismo ay hindi sigurado kung saan ako tumatayo. Tahimik si Don Roberto. Hindi ito basta pagkakaiba ng doktrina, dagdag ni Elas. Ito ay paghahanap ng katotohanan, hindi ng panalo. Tumango si Don, mabigat. Ang mga tao ay magtatanong. At kung ikaw mismo ay nagdududa, baka sila'y matisod. Mas mainam ang totoo, sagot ni Elas, kaysa leader na nagkukunwaring matibay, pero wasak sa loob. Walang sagutan pa. Umalis si Don Roberto. Ngunit naiwan sa hangin ang alinggaw ng dating mundo, isang tinig ng takot, ng reputasyon, ng kontrol. At sa puso ni Elas, naramdaman niya ang pagkakalag, unti-unting pinuputol ang mga lubid ng takot na siya rin mismo ang nagtali sa sarili niya noon. Sa isa sa mga misa, habang tinutugtog ang Agnus Dei, nakita niyang nakaupo si David sa tabi ni Elena, matay nakapikit, parang nakikinig sa musika ng langit. Napaiyak si Elas, hindi sa lungkot, kundi sa kabutihang unti-unting sumisibol sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang sabay silang nagdarasal ng rosaryo, tumigil si David sa gitna ng aba Ginoong Maria. Daddy, si Mama Mary po ba ay masaya na nakikita tayong ganito? Hindi ko alam, anak, sagot ni Elas. Pero ako po, masaya. Ngumiti si Elena. Pumikit. Nagpatuloy sa dasal. At sa gabing iyon, sa katahimikan ng kanilang maliit na bahay, sumibol ang panibagong tinig, hindi na mula sa pulpito, hindi na mula sa mga malalaking salita, kundi mula sa munting panalangin ng isang batang may bukas na puso. Ang dating mundo ni Elas ay unti-unting naglalaho. At sa lugar nito, isang bagong pananampalatayang may ugat sa katahimikan, kababaang loob, at pag-ibig ay nagsisimula ng mamukadkad. Linggo ng umaga. Ang hangin ay hindi tulad ng dati, mas malamig, mas mabigat, at tila may humihingang hindi nakikita. Sa silid ng pagdarasal sa likod ng kanilang bahay, si Elas ay nakaluhod. Wala siyang hawak na papel ng sermon, walang outline, walang bullet points. Ang tanging nasa harap niya ay ang rosaryong tila mas bahagi na ngayon ng kanyang katauhan kaysa ng kanyang kamay. Kung ito na ang wakas ng aking pagiging pastol, mahina niyang bulong sa hangin, nais ko na ito'y totoo. Tumayo siya. Isinuot ang dating puting polo, ang una niyang isinuot noong unang araw niyang tumayo sa pulpito. Luma na ito, medyo kupas, ngunit saksi sa daan-daang sermon, sigawan, pangaral, paninindigan. Ngunit ngayon, hindi siya pupunta roon upang magturo. Pupunta siya roon upang magsisi. Pupunta siya roon upang magpakatotoo. Pagpasok sa simbahan, maraming tao. Mas marami pa nga sa karaniwan. Umalinggaw ang mga kanta ng papuri. May sigawan ng ni Amen mula sa mga kabataan sa unahan. Nakatayo si Don Roberto sa gilid ng entablado, hawak ang mikropono, pinangungunahan ang awitan. Ngunit pagtama ng mata niya kay Elas, hindi ito ngumiti. Naglakad si Elas papunta sa pulpito. Tahimik. Maingat. May bigat ang bawat hakbang. Pagdating sa entablado, hiningi niya ang mikropono. Tahimik si Don Roberto, ngunit kita ang tensyon sa panga nito. Inabot niya ang mikropono, dahan-dahan. Tumayo si Elas sa gitna ng entablado. Mula sa unahan, nakita niya ang mga mukha, ang mga pamilyang nakaupo, ang mga kabataan na minsang tinuruan niya sa Bible study, ang matatandang umaasa sa kanyang mga payo. Lahat nakatingin. Lahat naghihintay. Mga kapatid, panimula niya, boses ay hindi malakas, pero malinaw, ngayong araw, hindi ako tatayo dito bilang pastor. Kundi bilang tao. Bilang ama. Bilang asawa.
At bilang isang anak ng Diyos na matagal nang nagtatago sa likod ng mga salitang hindi na niya maramdaman. Tahimik ang buong kongregasyon. May isang bagay akong kailangang ipagtapat. At wala akong inaasahang palakpakan, kundi pag-unawa. Nagpikit siya sandali. Huminga. Nang nagkasakit si David, wala akong mahawakan. Ang mga panalangin ko ay hindi ko na maramdaman. Wala akong marinig mula sa langit. At sa kalagitnaan ng katahimikan, isang rosaryo ang natagpuan ko sa ospital. Hindi ko alam kung bakit ko ito hinawakan. Hindi ko alam kung bakit ako nanalangin gamit ito. Pero ginawa ko. Nagtinginan ang ilang miyembro. Si Don Roberto ay nakatayo pa rin, ngunit halata ang pagsiklab ng tensyon sa mukha. Kinabukasan, bumuti ang lagay ni David. Walang medikal na paliwanag. Wala ring lohikal na dahilan. Pero sa puso ko, may katahimikan akong hindi ko naramdaman kailanman bilang pastor. Bumuntong hininga siya. Simula noon, nagsimula akong managinip. Isang babae. Nakabughaw. Hindi ko alam kung sino siya, hanggang sa unti-unti kong makilala sa kanya ang isang presensya, hindi kapalit ni Kristo, kundi ina na nagdala kay Kristo sa mundo. Ina na nagdasal sa katahimikan habang lahat tayo ay sumisigaw. Tahimik. Si Maria. Isang bulungan ang nagsimulang gumalaw sa likod. Hindi ko siya sinasamba. Hindi ko siya inilalagay sa trono. Ngunit sa mga gabi ng duda, sa katahimikan ng panalangin, siya ang nagpapaalala sa akin na may Diyos na hindi ko kailangang sigawan para marinig. Tumayo si Don Roberto. Pastor Elas, ano itong pinagsasasabi mo? Hindi siya sumagot. Humawak lang siya sa gilid ng pulpito. Ito ang katotohanan ko ngayon. Hindi ko ito sinasabi upang kumbinsihin kayo. Sinasabi ko ito dahil hindi ko na kayang magsinungaling sa harap ninyo at sa harap ng Diyos. Tumayo na rin ang ilan pang mga diakono. May isang lumapit kay Don Roberto at may ibinulong. Kung ganyan na ang pananampalataya mo, sigaw ni Don, ikaw na ang lumilihis. Hindi na ikaw ang gabay ng simbahang ito. Biglang may sumigaw mula sa dulo, pambablasphemya yan. Idolatria. May ilan na tumayo. Umalis. May mga tumalikod. May ilang nagsimulang umiiyak, hindi dahil galit sila, kundi dahil naguluhan. Dahil nalito. Dahil nasaktan. Pero si Elena nasa likod lang. Tahimik. Hawak ang kamay ni David. Daddy, bulong ng bata, okay ka lang? Ngumiti si Elas. Tumango. Hindi ko kayo pipilitin, sabi niya sa mikropono. Hindi ko rin kayo husgahan. Ngunit kung ako'y mawawala sa simbahang ito, nais kong malaman nyo na wala akong galit. Wala akong hinanakit. Wala akong planong wasakin ang pananampalatayan nyo. Gusto ko lang maging tapat sa sarili at sa Diyos. Nilapag niya ang mikropono. Tahimik ang ilan. Iyak ang iba. Sigawan sa gilid. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nang umalis siya sa entablado, walang Biblia sa kamay, walang script, dumiretso siya kay Elena at kay David. Lumuhod siya sa harap nila. Walang salita. Hinawakan siya ni Elena. Tumayo si David. Yumakap sa kanya. Sa kanila ako magsisimula ulit, bulong niya sa sarili. Habang nilalampasan niya ang mga bangkong dati ay siya ang sinusundan, ngayon siya naman ang tumalikod. Hindi bilang talunan, kundi bilang isang lalaking natutong sumuko, hindi sa kahinaan, kundi sa katotohanan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang tunay siyang malaya. Hindi na pumipintig ang simbahan tuwing linggo ng umaga. Ang dating lakas ng boses ni Elas mula sa pulpito ay napalitan ng kalma at katahimikan sa loob ng kanilang tahanan. Ang dating agos ng mga tanong mula sa mga miyembro ng simbahan ay napalitan ng mga buhos ng panalangin na walang hinahanap na sagot, kundi presensya. Wala na siya sa pulpito. Wala na siyang mikropono. Wala na ang kanyang pamagat. Ngunit sa katahimikan, may bago siyang natagpuan, ang sariling puso. Isang buwan matapos ang kanyang pag-amin sa harap ng buong kongregasyon, nagsimula si Elas sa trabaho sa munisipyo, isang posisyon bilang tagapag-ugnay sa opisina ng edukasyon, malayo sa dating mundo ng teolohiya, malapit sa mga tao. Hindi ito malaki ang kita. Hindi ito may prestihyo. Pero sapat. At higit sa lahat, payapa. Sa bahay, umaga pa lang ay maririnig mo na ang mumunting bulong ng panalangin, ang Aba Ginoong Maria, sinasabay sa pagluluto ni Elena at paghahanda ni David para sa klase.
Hindi na ito isang ritual na panlabas. Isa na itong himig ng buhay. Minsan, tatapusin nila ang buong rosaryo. Minsan, isang dekada lang. Minsan wala. Pero palagi may bukas na puso. Isang araw, matapos ang tanghalian, tumanggap sila ng bisita mula sa parokya. Si Padre Miguel dala ang mga formularyo. Kung nais niyong ipagpatuloy, ani niya habang iniabot ang dokumento, ito na ang opisyal na proseso ng inyong pagtanggap sa simbahan. Hindi na nag-atubili si Elas. Kinuha ang papel. Tahimik na pinirmahan. Si Elena ay tumabi, lumagda rin. Si David, bagamat bata pa, ay mumiti lang. Ano pong ibig sabihin nito? Tanong ng bata. Simula, sagot ni Elas. Simula ng panibagong landas. Mas tahimik. Mas mabagal. Pero mas malalim. Inumpisahan nila ang resiye, ang proseso ng pagtanggap ng mga nasa hustong gulang sa pananampalatayang Katoliko. Araw ng Sabado, tumatambay sila sa simbahan, nakikinig sa mga katekista, tinatalakay ang mga sakramento, ang buhay ng mga santo, ang kahulugan ng Eukaristya. Hindi ito madali. Maraming bagay ang kailangang bitawan. Mas marami pa ang kailangang tanggapin. Ngunit si Elas ay hindi na nagmamadali. Dahil ang puso niyang dati puno ng mga sagot, ngayon ay marunong nang makinig sa mga tanong. Sa barangay, tahimik na kumakalat ang balita. Si Pastor Elas, Katoliko na raw. Hindi na. Dati halos sunugin niya yung mga rebulto. Pero kasabay ng tsismis, may halong paggalang. Hindi lahat sumang-ayon. Hindi rin lahat umintindi. Pero ang kanyang katahimikan ay naging sagot sa mga tanong na hindi kailangang salubungin ng argumento. Minsan, habang naglalakad siya sa palengke, may lalaking humarang sa kanya. Elas, tawag nito, totoo ba? Iniwan mo na ang simbahan niyo para sa Katoliko. Huminto siya. Tumitig sa lalaki. Hindi ko iniwan ng Diyos, sagot niya. Ang iniwan ko lang ay ang paniniwalang alam ko na ang lahat tungkol sa kanya. Tahimik ang lalaki. Tumango lang. Umalis. Minsan, may binatilyo ring lumapit habang namimili siya ng prutas. Pastor Kuya Elas, pwede po bang magtanong? Ano yon? Ano pong pakiramdam ng mag-umpisa ulit? Napangiti si Elas. Parang pagtanggap ng tubig pagkatapos ng mahabang paglalakad sa disyerto. Hindi ka sigurado kung bakit mo ito kailangan noon. Pero pag natikman mo, hindi mo na kayang bumalik sa uhaw. Gabi-gabi, bago matulog, magkakasama silang tatlo, si Elena, si David, at si Elas, sa sala, hawak-hawak ang rosaryo. Unang misteryo, sambit ni Elena, ang pagpapahayag ng anghel kay Maria. Hinay-hinay lang, ma, sabat ni David. Ako maglilid ngayon. Ngumiti si Elas. Nakapikit. Habang pinapakinggan ng anak, nararamdaman niya ang isang uri ng presensya, hindi tulad ng mga sigawan sa dating worship service, kundi isang mahinang apoy sa puso, patuloy na nagliliyab, hindi upang sumiklab, kundi upang magpainit. Sa panaginip minsan, muling bumalik si Maria. Ngunit ngayon, hindi na siya nakatayo. Nakaupo siya, may hawak na aklat. At sa tabi niya, si David, nakikinig, nakasandal sa balikat niya. Si Elas ay nakaupo rin, malapit. Tahimik. Walang tanong. Walang paliwanag. Tanging presensya. At sa kanyang paggising, may salita siyang iniwan, hindi boses, kundi diwa. Hindi kita pinilit. Hinintay lang kita. Lumipas ang mga buwan, at unti-unti, mas maraming tao ang lumalapit kay Elas, hindi para sa sermon, kundi para sa kwento. Hindi para sa doktrina, kundi para sa karanasan. At sa bawat kwento niya, isa lang ang laging laman. Ang Diyos ay hindi nawawala. Minsan, tahimik lang siya. Minsan, ina ang kanyang ginagamit para ipaalala sa ating huwag matakot bumalik. Mula pa lamang sa unang liwanag ng araw, may kakaibang katahimikan na bumalot sa buong bahay. Hindi ito katahimikan ng takot. Hindi rin ng alinlangan. Isa itong uri ng kapayapaang tila matagal nang hinihintay, hindi umaalingaw-ngaw, kundi sumasabay sa tibok ng puso. Handa na ang damit, tawag ni Elena mula sa kwarto, habang inaayos ang puting bestida na isusuot niya. Si David naman ay nakatayo sa harap ng salamin, suot ang simpleng puting polo. May suklay sa kamay at may seryosong ekspresyon sa mukha. Daddy, tanong niya, magiging iba na po ba tayo pagkatapos nito? Hindi, sagot ni Elas, lumuhod sa harap ng anak. Hindi tayo magiging iba.
Pero sa wakas magiging buo. Tahimik na umiti si David sa kanyakap ang ama. Sa simbahan, maaga pa lamang ay may mga tao nang nagtitipon. Hindi ito isang engrandeng seremonya. Walang marangyang dekorasyon. Walang engrandeng koral. Ngunit sa bawat taong dumalo, may dalang damdaming hindi mailarawan, isang timpla ng pagkamangha, galang, at panalangin. Si Padre Miguel ay naroon, nakasuot ng puting kasuotan, naghahanda sa tabi ng altar. Nang makita niya si Elas at ang kanyang pamilya, lumapit siya at mumiti. Handa na ba kayo? Ngayon pa lang, sagot ni Elas, totoo na ang amen. Naglakad sila patungo sa harap ng simbahan. Ang ilaw mula sa stained glass windows ay tumama sa kanilang mga mukha, tila sumasabay sa biyaya ng sandali. Sa gitna ng katahimikan, sinimulan ni Padre Miguel ang seremonya. Mga kapatid, anya, ngayon ay saksi tayo sa biyayang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Isang pamilya ang tumugon sa tawag ng Espiritu. Hindi dahil sa pilitan, kundi sa pag-ibig. Hindi dahil sa panalo sa debate, kundi sa tagumpay ng grasya. Ang mga mata ni Elas ay basa na bago pa man magsimula ang seremonya ng binyag. Hindi ito luha ng kahihiyan. Ito ay luha ng pagkilala na matapos ang mahabang paglalakbay, narating nila ang tahanang hindi nila inakalang para sa kanila rin pala. Anong pangalan ang nais ninyong itawag sa inyong anak? Tanong ni Padre Miguel. David Elias, sagot ni Elena. David Elias, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bumuhos ang tubig. Bumungad ang ngiti. Tumugtog ang munting kampana. Sunod sina Elena at Elas. Magkahawak kamay. Magkakaugnay ang panata. Handa ba kayong tanggapin ang pananampalatayang ito, sa buong puso't diwa? Sabay silang tumango. Walang takot. Walang alinlangan. Tumalikod ba kayo sa kasalanan? Opo, sagot ni Elas. Naniniwala ba kayo sa Diyos, sa simbahan, sa Santa Maria, sa komunyon ng mga banal? Opo, sabay nilang tugon. At sa pagbuhos ng tubig sa kanilang ulo, sa bawat patak na lumapat sa kanilang balat, tila isang buong buhay ng pagkakamali, pag-aalinlangan, at panghuhusga ang nilinis, hindi para kalimutan, kundi upang gawing patotoo. Sa gitna ng misa, habang ang lahat ay nakaupo, tumayo si David at lumapit sa harap. Wala sa programang siya ay kakanta. Pero walang nagpigil. Huminga siya ng malalim at sa tinig ng isang batang buo ang loob, umawit siya ng Ave Maria. Walang instrumental. Walang kasamang koro. Isang boses lang. Isang pusong dalisay. Isang panalangin na mula sa batang natutong mahalin ang ina ng Diyos. Tumulo ang luha sa mata ni Elena. Si Elas ay hindi na napigilan, tuluyang bumigay ang kanyang dibdib sa damdaming matagal na niyang kinukubli. Yumuko siya. Nagdasal. Walang salita. Pawang pasasalamat. Matapos ang misa, lumapit sa kanila ang ilang parishioners. Ikaw ba si Elas? Tanong ng isang matandang babae. Yung dating pastor. Opo, sagot niya. Salamat, sabi ng babae. Kasi sa pag-ibig mong ganyan, mas lalo akong naniwala sa awa ng Diyos. May lumapit pang mga dating miyembro ng simbahan niyang iniwan. Hindi lahat sumang-ayon. Pero wala ni isa ang tumalikod. May paggalang. May katahimikan. Sa labas ng simbahan, habang kumakain ng simpleng merienda na inihanda ng mga madre, may lalapit paminsan-minsan. Pastor pa rin ba ang tawag sa'yo? Umiling si Elas. Hindi na ako pastor. Hindi na rin ako leader. Isa na lang akong anak. Asawa. Ama. Lingkod. Lingkod ng Diyos, tanong ng isa. Hindi lang ng Diyos. Lingkod ng mga taong patuloy na naghahanap sa Kanya. Gaya ko. Nang gabing iyon, muling nagtipon ang pamilya sa harap ng maliit nilang altar. Tahimik. Walang seremonya. Hawak ang rosaryo. Pero sa bawat butil may alaala. Ng panaginip. Ng ospital. Ng pagtatalo. Ng pagyuko. Ng pagsuko. At sa huling aba Ginoong Maria, sabay-sabay silang tatlo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa katahimikan ng sandaling iyon, wala nang natira sa dating Elas. Wala na ang takot sa doktrina. Wala na ang takot sa pagtingin ng iba. Wala na ang pangangailangan na magpaliwanag. Ang natira lang ay isang pusong buo.
Isang pamilyang isa. At isang panibagong simula sa ilaw ng grasya. Tito Elas. Isang sigaw mula sa bakuran ng simbahan ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Tumigil si Elas sa pag-aayos ng mga bangko sa loob ng kapilya. Napangiti siya. Tinanggal niya ang alikabok sa kanyang palad at sumilip sa pintuan. Tumakbo papalapit ang isang batang babae, si Ana, 7 taong gulang, may bitbit na maliliit na bulaklak. Para po sa altar, sabi ng bata, habol ang hininga. Ang ganda nito, Ana, sagot ni Elas. Alam mo bang ang mga ganitong regalo, kahit maliit, ay napakasarap sa mata ng Diyos. Ngumiti ang bata at sabay nilang inayos ang mga bulaklak sa ilalim ng krusipihong nasa gilid ng altar. Hindi na siya tinatawag na pastor. Hindi na siya pinapalakpakan tuwing matapos ang sermon. Wala na rin siyang entablado o spotlight. Pero ngayon, mas ramdam niya ang presensya ng Diyos kaysa noong panahong araw-araw siyang pinapalakpakan ng mga tao. Si Tito Elas po, bulong ng isa sa mga catechists sa bagong dating na magulang. Siya po yung tumutulong sa amin tuwing Sabado. Dati siyang pastor. Talaga? Tanong ng magulang, may halong gulat at respeto. At ngayon, ano po siya? Ngayon? Ngumiti ang catechist. Isa siyang saksi ng grasya. Tuwing Sabado ng hapon, tinutulungan ni Elas ang mga kabataan sa catechism class. Hindi siya nagtuturo sa harapan. Hindi siya ang punong katekista. Pero siya ang madalas lapitan ng mga batang nahihirapang intindihin ang kwento ni San Pedro o kung bakit may 7 sakramento. Tito Elas, tanong ng isang bata habang sabay silang nagpipinta ng kwento ng banal na Pasko, hindi po ba kayo pari dati? Hindi, sagot niya tumatawa. Ibang landas ang tinahak ko noon. Bakit po kayo nandito na ngayon? Tumingin siya sa batang lalaki. Marahan ang sagot. Kasi dito ko natutunang mahalin ng walang kailangang patunayan. Si Elena ay patuloy sa pagiging gabay kay David, na ngayon ay masigla sa paglahok sa misa bilang sakristan. Si David ay ang unang nagbubukas ng simbahan tuwing Linggo ng umaga. Si Elena naman ay tumutulong sa chore, bagamat hindi siya sanay kumanta. Para sa kanya, sapat na ang presensya at panalangin. Sa mga sulok ng bayan, may mga mata pa ring nagmamasid. Si Elas, bulong ng ilan, ibang-iba na. Tumalikod sa dati niyang turo. Nilapastangan ang dating simbahan. Ngunit sa parehong sulok, may mga pintuang kumakatok sa gabi. Tahimik. May dalang tanong. Elas, pwede ba akong makipag-usap? Mga dating kasamahan sa ministeryo. Mga pastor na nawalan na rin ng init. Mga miyembrong unti-unting nauupos ang apoy ng pananampalataya. Paano mo nalaman? Alin? Na hindi siya naiwan. Na hindi siya galit. Na may lugar pa rin para sa akin. At sa bawat tanong, hindi sermon ang tugon ni Elas. Hindi talata. Hindi debate. Kundi presensya. Katahimikan. Isang tasa ng kape. Isang pandesal. Isang rosaryo kung gugustuhin. At isang paanyayang bumalik, hindi sa isang simbahan, kundi sa isang ina, sa isang tahanan, sa isang Diyos na hindi sumusuko kahit sa pinakamapasukong puso. Minsan, habang nagwawalis siya sa gilid ng simbahan, lumapit si Padre Miguel. Elas, bati niya. Padre, sagot niya. Alam mo ba kung gaano karami ang naabot mo ngayon? Umiling si Elas. Hindi ko na binibilang, Padre. Natuto na akong mahalin kahit walang sukli. Tumango si Padre Miguel. Tama lang yan. Kasi ang mga tunay na lingkod, hindi kailangang marinig ang palakpak. Sapat na ang maramdaman nilang naroon pa rin ang Diyos sa katahimikan. Sa gabi, matapos ang gawain, uwi si Elas sa bahay nilang payak. 3 plato sa mesa. Si Elena, naglalagay ng sopas. Si David, nagkukwento tungkol sa simbahan. Sa sulok ng sala, ang maliit nilang altar ay may bagong kandila. Pagkatapos kumain, sabay-sabay silang magdarasal. Ngunit ngayong gabi, si Elas ang naupo sa harap. Hawak ang rosaryo. Matay nakapikit. Aba Ginoong Maria, simula niya. Ang boses niya ay hindi malakas. Wala ring sermon sa tono. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, may himig ng lalaking hindi na naghahanap ng kapangyarihan, kundi ng kababaang loob. Hindi niya kailanman isinulat muli ang kanyang teolohiya. Hindi siya bumuo ng bagong simbahan. Hindi siya nagtatag ng bagong kilusan. Ang ginawa lang niya ay manatili. Makinig. Maghintay.
at magmahal. Sa mata ng ilan, siya'y dating pastor na bumagsak. Sa mata ng kanyang anak, siya ang unang guro ng panalangin. Sa mata ng kanyang asawa, siya ang haliging bumalik para muling itayo ang kanilang tahanan. At sa mata ng mga bata, siya lang si Tito Elas, ang tahimik na lalaki na palaging may sagot na hindi laging mula sa bibig, kundi sa puso. Gabi. Tahimik ang buong baryo. Patay na ang karamihan sa mga ilaw. Wala nang ingay ng sasakyan. Wala na ring tunog ng kampana mula sa simbahan. Sa langit, ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati, parang mga mata ng langit na nagmamasid, hindi upang husgahan, kundi upang bantayan. Sa loob ng bahay, natutulog na si David. Si Elena, nakahiga sa kama, hawak pa ang huling pahina ng aklat na hindi na niya natapos basahin. Malalim ang kanyang paghinga. Payapa. Ngunit si Elas ay gising. Mag-isa siyang nakaupo sa harap ng kanilang munting altar. Isang kandila lamang ang nagsisilbing ilaw. Sa paligid niya ay kadiliman, ngunit sa kanyang mukha, may liwanag na hindi galing sa apoy, liwanag ng isang kaluluwang nakahanap ng tahanan. Hawak niya ang rosaryo. Mabigat ito sa kamay, hindi dahil sa bigat ng mga butil, kundi dahil sa lalim ng kahulugan na ngayon ay kalakip ng bawat dasal. Hindi na ito ang rosaryong natagpuan niya noon sa ospital. Iba na ito. Ito na ang rosaryong ipinagkaloob sa kanya ni David, galing sa mga kamay ng batang natuto sa pananampalataya, hindi sa pagsigaw, kundi sa pagmamasid. Maliit. Simpleng kahoy. May kaunting gasgas. Ngunit para kay Elas, ito ang pinakabanal na bagay na hawak niya ngayong gabi. Magsisimula na sana siya sa panalangin nang mapansin niya ang kanyang sariling paghinga. Dahan-dahan. Parang bawat paghinga ay panalangin na rin. Nagkrus siya. At sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tahimik ang mga susunod na salita. Sumasampalataya ako. Isa-isa. Hindi minamadali. Hindi inuusal upang matapos, kundi upang maramdaman. Sa bawat aba Ginoong Maria, naaalala niya ang gabi sa ospital. Ang katahimikan. Ang takot. Ang presensyang di maipaliwanag. Sa bawat Santa Maria, Ina ng Diyos, naaalala niya ang panaginip, ang babae sa bughaw, ang yakap, ang katahimikang mas malalim kaysa alinmang sermon na naipangaral niya noon. Sa bawat misteryo, hindi lang buhay ni Jesus ang kanyang ninanamnam. Kundi ang sariling kwento niya, ang pagkakawala, ang pagbabalik, ang panibagong simula. Pagdating sa ikalimang misteryo ng liwanag, huminto siya sandali. Pumikit. Mahal na ina, bulong niya, tulungan mo akong huwag kalimutan ang kababaang loob. Napaluha siya. Hindi dahil sa sakit. Hindi rin sa saya. Kundi dahil sa isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman nahanap sa mga palakpak ng dating simbahan o sa mga argumento ng lumang teolohiya. Maraming taon akong nagmalaki, sabi niya sa katahimikan. Maraming salita ang sinabi ko na hindi dapat. Maraming tao ang nasaktan ko sa ngalan ng katotohanan. Pero ikaw, hindi mo ako pinahiya. Hinintay mo lang akong bumalik. Ina ka nga talaga. Isang lakas ng hangin ang pumasok mula sa bintana. Bahagyang gumalaw ang apoy ng kandila. At sa galaw na yon, tila may presensyang muling sumayaw sa paligid niya. Kung sakali mang maligaw ulit ako, patuloy niya, pakiusap ipagdasal mo ako. Hindi para bumalik sa entablado, kundi para manatiling anak. Natapos niya ang buong rosaryo. Dahan-dahan siyang tumayo. Inilapag ang rosaryo sa altar, saka pumatay ng kandila. Pagbalik sa kwarto, naroon pa rin si Elena. Si David, nakahilig na sa braso ng ina. Ngumiti si Elas. Umupo sa gilid ng kama. Natulog na kayong dalawa? Tanong niya, bagamat alam niyang hindi na makakasagot si Elena. Sa tabi ng kama, naroon ang Biblia. Nakabukas sa pahina ng Lukas, Kabanata 1. Ang awit ni Maria. Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Hinawakan niya ang pahina. Dahan-dahan niya itong isinara. Kinuha ang rosaryo. Bumalik sa sala. Makalipas ang ilang minuto, bumaba si Elena. Nakangiti, mukhang bagong gising. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Hindi pa. Nagdasal lang ulit ako. Rosaryo na naman? Hindi na rosaryo lang, Lena. Rosaryo na ngayon. Panalangin ng pusong hindi na naghahanap ng tama, kundi ng totoo. Umupo si Elena sa tabi niya. Maya-maya'y bumaba rin si David, pupungas-pungas.
Anong meron? Tanong ng bata. Rosaryo ulit, sagot ni Elena. Pwede po ba akong sumali? Dito ka, yaya ni Elas, binuksan muli ang rosaryo. Hindi nila natapos ang buong misteryo. Nakahilig si David sa balikat ng ama, habang si Elena ay tahimik na humahaplos sa likod ng anak. Sa sala ng kanilang payak na tahanan, walang spotlight. Walang palakpakan. Walang oratoryo. Ang meron lang, isang ama na muling natutong manalangin, isang ina na nanatiling matatag sa katahimikan, at isang batang lumalaki sa pananampalatayang hindi itinulak, kundi ipinakita. At sa labas ng bahay, kahit walang buwan, kahit madilim, ang kandilang isinindi sa puso ni Elas ay patuloy na nagniningning, hindi upang ilawan ang mundo, kundi upang ipaalala sa sarili niyang minsang ligaw, na ang liwanag ng langit ay laging handang gumabay sa mga bumabalik. Hindi niya kailangang muling maging pastor. Hindi niya kailangang panghawakan ang dating pangalan. Dahil sa gabi ng kadiliman, ang pangalan niya ngayon ay sapat na. Ama. Asawa. Anak ng Diyos. At sa puso ng mga batang tumatawag sa kanya araw-araw. Siya si Tito Elas. At sa bawat dasal ng rosaryo, siya ay patuloy na natututo, hindi mula sa kanyang dating galing, kundi mula sa grasya ng Diyos, at ng isang inang hindi kailanman nagsara ng pinto. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.